Welcome back. You're still watching It's a Beautiful Day. This is Weather HQ. While Typhoon Bising has exited the Philippine area of responsibility, the threat is far from over. The country is now at the height of typhoon season, and with the impact of climate change growing stronger each year, preparedness and rapid response are more critical than ever. On the line is Assistant Secretary Rafi Alejandro, officer in charge of the Office of Civil Defense, to give us the latest on the government's response to Bising and, more importantly, how the Philippines is gearing up for future weather disturbances. Magandang umaga, Asek Alejandro. It's a beautiful day. Yes, good morning, Paulo. Magandang umaga sa ating mga tagapakinig. Asek, let's start off first with yung mga figures coming from Typhoon Bising. Ilan pong mga pamilya na apektado po ng Typhoon Bising? Based on our record, no, we have around 27,401 families or close to 83,000 individuals from 14 barangays ang affected population. And of course, displacement, we have 1,017 families na nasa outside evacuation center. And then ang inoperate lang natin na evacuation center, dalawa. And then yun nga, no? Very minimal as far as damage and effect is concerned. Meron lang 40 flooded areas pero 38 already subsided. But because of this re-intensification ni Bising, possible po na magkaroon pa rin ng prolonged monsoon rains sa Ilocos region and CAR, no? Today and tomorrow. And then of course, pag nagkaroon tayo ng maximum rainfall accumulation, posibleng magkaroon ng landslides or flooding sa areas ng Northern Luzon, specifically sa CAR, Region 1, Region 2, and parts of Region 3. Asek, what are the most affected areas ng Bising and of course yung enhanced southwest monsoon? So far, based sa report natin, Ilocos region pa rin, ano? And then CAR, because of the Itogon incident. And then some areas of Mindanao na nahatak kasi yung monsoon rains natin, like Zamboanga, nagkaroon ng effect doon. But in general, Northern Luzon po talaga ang medyo apektado nitong Bising. Asek, let's move on talking about yung general preparedness po ng OCD. When you take a look at the fact na sa typhoon season tayo ngayon, ano po ang mga improvements ng OCD in terms of disaster preparedness kumpara last year? Ito ngayon, inaayos natin yung ating pagbibigay ng early warning through our conduct of enhanced or improved pre-disaster risk assessment na ginagawa natin prior to impact of any weather disturbance. So with that PDRA po na tinatawag natin, nagkaroon na tayo ng assessment, we identify high-risk areas, and we deploy or preposition resources para doon sa mga kailangan, no? In anticipation doon sa pangangailangan sa area. But ang importante po dyan, yung ating preemptive activities to include preemptive evacuation, early warning, ay yun po ang ina-enhance talaga natin kasi, and our coordination of course with the different local government units kasi very dependent tayo unang-una sa what on the early warning, ano ang message natin, anong areas ang magkaroon ng impact, and then making sure that all efforts of government to include local government units are well coordinated para po maiwasan yung waste ng resources natin, and of course preemptive evacuation or preemptive actions to be undertaken by the people on the ground po. Asek, naging challenge last year in particular yung data gathering and of course damage assessment coming from the field, especially from remote areas. What has been done to be able to address yung data gathering challenges sa mga remote at mountainous communities po natin? Ito na nga, no? We have different platforms na gusto nating i-integrate yung available data. So kami sa OCD, we establish yung tinatawag na platform namin na PhilAware. Nandun po lahat ng mga high-risk areas, mga critical infrastructures. And itong data na ito helps in the decision-making ng mga disaster managers natin, lalo na when we do our pre-disaster risk assessment. So, ini-integrate natin lahat ng mga available sources. Tinutulungan po tayo ng DOST dyan kasi meron din silang Hazard Hunter app, no? Na nandun din yung mga data
ng MGB, ng PBOX, ng Pag-asa. So, kailangan lang po gamitin ito and magkaroon ng proper assessment on the possible impact. So, anticipatory actions po ang kailangan nating ma-establish dito. Kasi lahat naman ng information ay available na po online and through the database na nabuo ng pamahalaan. Disaster preparedness and of course disaster response is an interagency effort po. Can you tell us a bit about yung coordination ninyo, in particular with the DPWH and other LGUs to ensure na pagdating ng typhoons, if and when they do come to certain areas, na maayos po ang emergency response po natin? Oo. Pagdating naman sa coordination, na-establish na natin yan under the guidance po of President Marcos and Secretary Teodoro. Meron na tayong enhanced response cluster setup wherein coordination is made from the national hanggang local po. Nakalink po yung ating mga emergency operation centers. And then it is supported by another platform na tinatawag ni Secretary Teodoro or namin na Interagency Coordination Cell, no? Lahat po ng agencies nandoon, physical, nag-uusap-usap, checking on one data, one information, one map, looking at one map, at doon po talaga magkaroon lang ng unified decision, mabilis, and implementable sa ground. So yun po, ang aming coordination, ini-enhance natin through the adoption of the different tools, and of course, strengthening itong Interagency Coordination Cell dito po sa Camp Aguinaldo under the leadership of Secretary Teodoro po. ASEC, there have been calls for more disaster-resilient evacuation centers, disaster-resilient, climate-resilient rather, measures to make sure na even with the increasing effects due to climate change of yung mga extreme weather events po natin na handa po tayo. How far are we to ensuring na yung mga current setup po natin when it comes to evacuation centers, when it comes to the infrastructure present, is ready for these changing phenomena? Opo, we thank the President for signing itong bagong batas natin, yung Ligtas Pinoy Act, wherein it mandates the establishment of permanent evacuation centers sa lahat ng mga local government units. So, dahan-dahan po natin na ina-identify saan ang areas na unahin, no? Kasi we are looking at a situation or a scenario wherein hindi na po tayo gagamit ng mga schools facilities, classrooms bilang evacuation center. So, ang pakay po nitong batas na ito na pinirmahan po ni Pangulong Marcos noong December at kalalabas lang ng IRR na na-approve na po ni Secretary Teodoro ay we identify high-risk areas or priority areas para itayo itong mga evacuation centers na ito. So ito naman ay i-institutionalize yung nasa budget na rin ng DPWH na meron naman talagang kaukulang budget for evacuation centers. So dito unified na po, integrated yung pag-identify, and NDRIMC po ang mamamahala para matupad itong mga provisions itong batas na ito. So on that note, talagang nakikita natin yung priority in institutionalizing yung resilience agenda ng ating Pangulo na dapat permanent solution and the systems should be institutional para po tuloy-tuloy ang pag-build natin ng resilient community. He is the officer in charge of the Office of Civil Defense, ASEC Rafi Alejandro. Maraming salamat po. Thank you so much for your insights. Maraming salamat, Paulo, and good morning to all of you. Good morning, ASEC.